Yan po si Daniel. Para na siyang taga Middle East. May ano sa ulo. Dito po. Hi guys! Magandang umaga po sa inyo lahat, may angel. Ngayong araw po ay ikukwento ko sa inyo kung ano ba yung nangyari talaga kay Daniel. Guys, ako ay may mga pintura kasi naglilinis po ako ng dingding ng apartment namin. Pagising ko yun agad yung ginawa ko. Sulat-sulat kasi diba mga bata. Minsan nagsusulat sila sa dingding. Start na ako magtanggal ng mga sulat-sulat dun sa mga dingding. Buti na lang tinulungan ako ni Jacob para kahit papaano hindi na ganun karami mga gagawin namin. Yun. Ano nga ba nangyari kay Daniel kahapon? So kahapon na umaga po, 'di ba, May 1 ay walang pasok yung mga bata. Di rin ako sa trabaho. So nakita niyo doon sa video namin na kumakain doon ng pansit si Daniel. Pagkatapos po nilang may angel kumain ng almusal, si Jacob ay umupo doon sa bandang gilid ng heater. Tapos, sabi ko kay Jacob na huwag kang pumunta dyan kasi baka mamaya mahulog ka at gumaya si Daniel. So, nandun ako sa may upuan, si Daniel pumunta doon kung nasaan si Jacob. Ngayon, pababa na si Daniel doon sa kanyang inuupuan. Diba? Ito yung heater, no? Ito yung heater. Tapos, pababa na si Daniel. Gumanyan na siya. Pag ganyan niya, guys, nahuli yung ano ba niya, nahuli yung ulo niya, napatiyaya siya. Pero hindi naman bumagsak ang katawan niya. Ano pa rin yung paa niya, nakaganyan pa rin doon. Pero ang problema, salip na pag ganyan siya, tumiyaya yung ulo niya, gumanyan. Siyempre hindi pa ganun kalakas yung ano ni Daniel, hindi pa ganun yung kontrolado niya ba yung katawan niya. So ang nangyari guys, naumpog yung dito niya. As in, bumuta siya. Pagkapit, narinig ko talaga ng pag ganun, pag ganun, parang may pumusli ba, parang may sumabog, parang kakaiba na parang, basta alam niyo yun, di ba pag nauuntog tayo, di ba pag nauuntog, bug, yung kanya iba, parang may second, parang may bumutas. Pag kumiyak si Daniel, pagkapit ko sa kanya, ginanyan ko agad yung ulo ni Daniel, pag ganyan ko, basa, ang daming dugo guys, sumisirit talaga, umaagos yung dugo kay Daniel na taranta na ako anong gagawin ko. Pagkatapos, ang ginawa ko, tatawag sa akin, naisip kong tawag ba ako ng ambulansya or ano, nabablang ko na isip ko kasi nga po, may angel, hindi nyo alam, takot ako sa dugo. As in, yung pakiramdam ko kahapon na yung lahat ng dugo ay nandito, tas umaagos, kumuha agad ako ng towel, ng damit ko, at ginanon ko sa ulo ni Daniel. Yung pressure, as in ginanon ko para matigil yung pagdudugo niya. Tapos kami lang mga bata dito, si Petro nasa trabaho. Ang ginawa ko guys, tumawag agad ako kay Petro. Sabi ko na umuwi ka, emergency, kailangan mo. Alam na, kailang tawag pa ako kay Petro, na kailang tawag ako sa messenger at sa number niya. Hindi sumasagot dahil sobrang busy daw nila. Katapos po, nung nasagot po ni Petro yun, sabi ko umuwi ka muna. Pinakita ko sa kanya, pinicturean ko yung ano ni Daniel. Sabi ko, malalim yung sugat ni Daniel. As in, malalim yung nandito niya. As in, nandito guys, oh. Malalim po yung kanyang ano. So, sabi nung katrabaho niya na lagyan lang daw ng ganito. Lagyan ng yung parang, basta, limutan ko yung gamot. Lagyan daw niya, lagyan ng bandage. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi po pwede kasi ulo yan. Hindi mo alam yung narinig ko ditong parang may pumutok sa ulo ni Daniel. Saka yung agos ng dugo, natatakot ako. Saka malaki yung hiwa niya. Hindi man asing sobrang laki. Ganyan siya yung hiwa guys. O ganyan. Pero ang lalim. Kasi yung kanto nung heater na matigas, doon tumama yung ano ni Daniel. Nung pagganyan niya. So yun guys, nung umuwi na si Petro, ang sabi ko, kahit anong mangyari, hindi man lalagyan lang natin ng gamot yan. Pupunta tayo ng hospital. Kasi hindi mo alam kung ano yung nangyari sa loob niyan. Oo, nandun na mas mabuting dumugo. Pero hindi mo alam dun sa loob kung anong nangyari. So sabi ko, kahit anong mangyari, pupunta tayo ng ospital, papacheck natin yan. Kahit ano, ayoko meron sa isip ko ng what if, sana ginawa ko to, sana ganito. Tapos nasa huli yung pagsisisi, diba? So guys, naniwala sa akin yung asawa ko na dali namin siya sa doktor, sa emergency si Daniel. Kasi sabi ko, hindi basta-basta yung sugat ng ulo ni Daniel. At napakadelikado pag sa ulo. At naalala mo na premature baby yan. Nung baby pa si Daniel guys, bleeding siya sa brain noon kasi nung nagte-therapy siya sa lahat para maging okay yung paglaki niya. Kasi diba guys, nung pagkapanganak ko po kay Daniel ay naiwan po yan sa hospital, na nakalabas na ako. Tapos 93 days, 93 days po yan sa hospital bago namin nahawakan ulit, nakuha kasi diba uso ang COVID noon.
So kaya napaka-sensitive po talaga ni Daniel, my angel. Ayun na nga guys, nung nandun na po kami sa ospital, 'di ba? Syempre nakapila yung mga pasyente. Nung nandun na kami sa counter,